nakikita ko na po na andito na po si Ustad Amrullah Diambangan. At ngayong gabi, ulitin ko po, ay Tuesday, October 27, 2020, sa subject na sira o talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustads, kamusta po kayo, Ustads? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sorry, nalate ako kasi kararating ko lang. Galing ako ng Islamic Center ng Sulay. Busy. Oo. Ito po yung Ustads. Baka kilala niyo ito, Ustads? Masya Allah. Sheikh Misri. Masya Allah. Allahu Akbar. Nasaan kayo niya ngayon? Nandito kami sa Islamic Center Al-Khor. Ito si Sheikh Saleh po. Assalamualaikum Masri, kaifa al-hal? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. How are you, brother? Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hayakallah ya Sheikh. Masya Allah. Barakallah fiqh. From where you talking, brother? I am talking in my house. Not tell me from your mom. I'm speaking. تتكلم العربية؟ الحمد لله الحمد لله أتكلم اللغة العربية شيئا فشيئا قليلا. ما شاء الله. لا جميل جميل. أين الموقع الذي تتكلم منه الآن؟ من الفلبين أم من السعودية؟ لأني أرى خلفك صورة الحرم. أنا الآن في الرياض يا شيخ، أتكلم في الرياض في المملكة. ما شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم إن شاء الله الهداية والتوفيق والسداد إن شاء الله. آمين والقبول الأعمال اللهم آمين. كيف أنت في القطار؟ الحمد لله الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لسبيل الرشاد إن شاء الله. آمين آمين يا رب. ما شاء الله ما شاء الله يا أخي. جزاكم الله خير. جزاكم بارك الله فيك يا إن شيخ. نجتمع بكم قريبا إن شاء الله. آمين آمين يا رب. آمين. بارك الله فيك أخي. قريب بارك الله فيك وجزاكم الله خير. Alhamdulillah, Ustads. At pasensya na po. At dito tayo sa labas ngayon. Pero bilang pagpapatuloy po ng ating online Islamic Studies, ay kung kayo po ay Ustads ay handa na, ay maaari na po tayo mag-umpisa. At kung kayo po ay sa inyong katanungan kung saan po tayo ngayon, ay nandito kami sa Islamic Center ng Al-Khor o maliit na city ng Qatar. Doha and then Al-Khor. Ito po yung Amir dito ng Islamic Center natin at si Sheikh Mex naman yung in charge sa Filipino community. Pinibisita po natin sila kung may oras dito sa masjid tayo nagkajama at nag-meeting ng brainstorming patungkol sa dawa. Ustad, sa bismillah. Masya Allah, barakallahu fikum wa zadakumullahu khair. Simula tayo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah arsalahu Allahu bil haqqi bashira wa nadhira wa bayna yadayyi sa'ah may yuti'illaha wa rasula faqad rashad wa man asallaha wa rasula fala yalumu illa nafsah ولا يضر الله شيئا نحمدك ونستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا ولوالدينا وانفعنا في اجتماعنا هذه الليلة المباركة وتقبل أعمالنا الصالحة لوجهك الكريم يا سميع الدعاء يا رب العالمين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga ginigiliw naming mga kapatid sa pananampalataya, alhamdulillah muli naman tayo ngayon ay nandirito sa gabing ito kung saan ay sasalu-saluhan natin ang mga tungkol sa sira ng mahal nating propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam, na hinihiling natin sa Allah na ang lahat ng anumang ating nanalaman o natututunan sa mga aral sa talambuhay ni propeta Muhammad, nawa ito ay mapa sa atin lahat, maisabuhay natin, maisakilos natin, at magbigay aral sa bawat oras na ating pinananatili na nabubuhay natin dito sa mundo,
Dahil ano nga ba ang saysay ng pagiging Muslim? Ano ang saysay ng kaalaman kung ito rin naman ay hindi natin ito naisa sa buhay, naisa sa kilos? Dahil ang tunay na mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong sila na nagsisigawa ng kabutihan pagkatapos ng sila ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nakaraang linggo mga kapatid ay nagtapos tayo at nakuha natin ang patungkol sa da'wah, at ito yung simula ng si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. 10 ng kanyang mga kasamahan sila ay nagturo at sila ay nagpalaganap, nagpahayag ng Islam, at nalaman natin na ito ay sa loob ng 3 taon. Ito ay nagsimula sila ng pasikreto at ito rin ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Pangalawa ay pagkatapos ng 3 taon, bumaba ang aya na sinabi ng Allah na fasda bima tu'mar. At dito na ang pagpapahayag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga kapahayagan at mga revelasyon mula sa kanyang tagapaglikha, at naganap na ang tunay na siya ay nagtuturo, nagpapalaganap ng Islam, at ito ay nanatili ng 7 taon dahil ang 10 taon na siya ay nanatili na nagda'wah sa Makkah. 3 taon ng pasekreto, 7 taon na sila ay nagturo ng lantaran sa mga tao, at dito na rin naganap kung saan dumaan sila ng matinding pagsubok at pahirap sa lahat ng mga kamusliman dahil ang kanilang bilang ay kakaunti pa lamang, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinag-utusan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, fasbir li hukmillah wa ma sabruka illallah. Magtimpi ka, magtiis ka o Muhammad sa iyong Panginoon sa kanyang mga pag-uutos, at ang katotohanan sa pamamagitan nito ay ang pagtitimpi mo ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon siguro mga kapatid ay napaka magandang usapin ngayon itong mga sandaling ito patungkol sa pahirap sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, dahil ito rin ang pangkasalukuyan na nangyayari at nakikita natin sa ating kapaligiran sa mundong tayo ngayon ay nandirito, na patuloy pa rin ang pagmamalupit at panginginsulto, pangungutya ng mga hindi mananampalataya sa mga kamusliman. At ito ay hindi pa bago. Because even during the time of the Prophet Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam, and until the end of the world, Muslims will always be struggling and will always be tested in their faith and their actions and their practicing religion. That is why it is not new for us na nowadays we are encountering criticism from the kuffar. It is because this is sunnatul qaum. This is already given to us and known to us as a Muslims, because life on earth is a test, and inshallah if we will have patience for the sake of Allah, and we will have reward inshallah in the day of judgment. So maraming aral ang mapupulot natin dito. Ano ang approach ng Islam, ano ang ginawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa kanyang pakikitungo sa mga Quraysh, sa mga kuffar nung ito ay naglantaran na siya ay nagturo. Ang mga Quraysh, nagsimula na sila ay nangamba. Naghalo ang pangamba, takot, pagkainis, pagkapuot, galit kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, 10 ng kanyang mga kasamahan, dahil
padagdag o nadadagdagan ang kanilang mga bilang. Hanggat dumating ang pagkakataon na sila ay nangamba dahil alam ng mga Quraysh sa kapanahunan na ito, lumaganap na ang paunti-unti na turo ng Islam at ito na rin mga ilang araw, ilang buwan ay darating na yung oras ng pagtitipon ng mga tao sa Makkah. Alam natin na pag nakuha natin nung una na ang Makkah, ito ay sentro ng kalakaran at patuloy pa rin na nag-hajj dito ang mga tao sa iba't ibang lupalop ng mundo, sa iba't ibang lupalop na lapit lugar dito sa Makkah, dahil nga ito yung napag-iwanan ni Propeta Ibrahim at si Ismail na yung pag-hajj, bitawafil bait, at ito na rin ang nakagisna nila. Ngunit ang mga Quraysh sa paniniwala nila, naniniwala sila sa Allah pero hindi sila sumasamba. At sila ay patuloy na nangungutya, nagpapahirap sa mga Muslim, at sila rin ay patuloy din ang kanilang pagsamba at paniniwala sa iba't ibang uri ng mga ribulto, ng mga imahe, ng mga ibang mga sinaunang paniniwala, at hindi pa rin sila tumigil. Ngayon mga kapatid, tunghayan natin hanggat dumating ang pagkakataon na si Khalid bin Mughira, isa sa mga tanyag at kilala sa mga Quraysh, na ito ay inalok nila para kausapin si Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Ano nga ba ang kanyang masasabi patungkol sa kanyang mga turo? At sinabi nila na dahil ikaw ay nakikilala rin sa Quraysh at pasinungalingan mo, ano ba itong si Muhammad ang kanyang mga turo? Siya ay siraulo, siya ay isang mangmang, siya ay sinungalin, at siya ay isang impostor, at lahat ng anumang pasinungalin sa kanya ay talagang ibabagsag kay Propeta Muhammad para lang paniwalaan at siraan ng mga taong ito. Ngunit, nung napag-alaman ito ni Khalid Mughira at kanyang inalam, at ang sinabi niya sa mga Quraysh, wallah, hindi ko pwedeng sabihin na siya ay isang salamangkero, dahil ang kanyang gawain ay hindi pagiging salamangkero. Ang kanyang salita ay tunay na ito ay nagbibigay linaw, nakakabighani sa sinumang pwedeng makinig, dahil ito ang turo niya ay kaisaan ng Diyos, paggawa ng kabutihan, hanggat wala na silang magawa kundi ahanapan pa rin ng butas kung paano siraan ang Islam, ang mga Muslim, at pahirapan si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Nung nakaraang linggo, nakuha din natin na ang usapin patungkol dito ay nangyari na bumabari ng aya patungkol sa kulya ayuhal kafirun, dahil din sa sinabi nga nila, nagtipo ng mga Quraysh at sinabi nila, 1 taon maniniwala kami sa iyo sa relihiyon mo o Muhammad, at 1 taon naman kayo naman na mga Muslim at ikaw Muhammad bumalik din sa aming relihiyon, sa ating paniniwala sa kung ano ang napag-iwanan sa atin ni Abdul Muttalib at si Ibn Hisham at si Ibn Manaf, at kung ano ang napag-iwanan sa atin ng ating mga ninuno sa paniniwala sa mga Diyos-Diyosan na Lat wal Uzza at mga Hubal at ibang mga Diyos-Diyosan na kinikilala ng mga Quraysh. Pero ganun pa man mga kapatid, si Propeta alayhi afdalu salatu wasalam ay hindi pa rin siya tumigil. Napatuloy na nagtuturo sa kaisahan ng Islam. At dito natin makikita na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay may paninindigan, may dignidad at walang takot sa kanyang pagtuturo at paninindigan sa kung ano ang ipinarating sa kanya ng kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat dumating ang pahirap sa mga kamusliman na nakita natin, hindi ko alam kung nabanggit natin, na unang babae sa Islam na siya ay nasyahid, naging martir, ay walang iba kundi si Sumayya. Si Sumayya na asawa ni Ammar
ina ni Ammar na asawa ni Yasir. Kaya bagat naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Magtimpi kayo o pamilya ni Yasir. Ang asawa mo na si Sumayya o si Hind na unang babae sa Islam, sa kasaysayan ng Islam, na siya ay napaslang na brutal ang pagkamatay sa kanya. At ganun din sa anak mo na si Ammar at ikaw na Yasir, na lantaran na pinapahirapan kayo at kayo ay pinapahirapan, na kayo ay pinaparusahan harap-harap mismo ng mga kamusliman at si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam, pero walang magawa si Propeta. Ang sinasabi niya, magtimpi kayo, magsabar kayo, pamilya ni Yasir, hanggat ganun din si Bilal ibn Rabah, ang pahirap sa kanya na siya ay pinapalibot at nilalagyan ng bato ang kanyang likod, ang kanyang ulo sa tindi ng init ng araw. Pero ang sinasabi lang niya, ahad, tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung nangyari na ito mga kapatid, naglalaban na rito ang katotohanan sa mali. Lantaran, pasekreto, anumang uri na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggat nagpaplano rin ang mga Quraysh, ang mga kuffar, kung paano nila ipahinto ang relihiyon na ito. Dahil sa ang mga iba sa kanila ay pumapasok na sa Islam at hindi na mapigil. At ito ngayon na nangyayari ngayon mga kapatid, kung tutunghayan natin. Wallahi, pumayag man ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo, ang mga sinumang tao dito sa mundo, pigilan nila ang Islam sa paglaganap nito, wala silang magagawa. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Pinaplano nila na gusto nila na puksain, mawala ang ilaw, lakas ng Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay papanatilihin ito, na poprotektahan niya hanggang sa araw ng paghukom, hanggang sa mga huling araw na kung saan mawawala na ang Islam. Kama qala alayhi afdalu salatu wassalam, bada al-islamu ghariban wa sawa yaudu ghariba. Nagsimula ang Islam, watuba, sabi ng propeta, watuba lil ghuraba. Dumating ang Islam na ito ay dayo, pabago, na garib, mawawala, at ito rin ay mawawala sa katulad ng kanyang pagdating. At katunayan sa mga taong tumanggap sa tunay na nag-iisang Diyos, sila ang mga taong tunay na nagtagumpay sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, sa kapanahunan ngayon, hanggang sa mga huling araw. Ang sinong tumahak, maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at sa turo ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Fi ibtida'i da'wah, nakita natin, nalaman natin nung nakaraang linggo na kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung dumating na ang mga tao dito sa Makkah at siya ay nagsasabi, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. O kayong mga tao, sabihin ninyo ang tunay na nag-iisang Diyos na siya ang Allah at si Propeta Muhammad. Wa inni Rasulullah, ay sugo ng Allah, tuflihu. Kayo ay tunay na magtatagumpay. Kayo ay tunay na magtatagumpay dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Kaya bagat naman, ang mga tao, ang mga Quraysh, kung gaano na lamang sila ang kanilang pagpaplano sa pagsugpo o pagpigil, at gumawa sila ng mga iba't ibang uri ng pagplano sa pagpaslam at pagpapahirap sa mga kamusliman. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman ay hindi niya ipapahintulot
na ang kanyang propeta ay ito ay kanyang pababayaan. Kaya nung nangyari na ito mga kapatid, istihza'ul musyrikin. Tignan nyo itong istihza. Ang panliliit ng mga musyrikin sa kay Propeta Muhammad. Fi sanatir rabi'ah, itong nangyari sa sanatir rabi'ah, kana idha jalasa hawla mustad'afun min ashabi, si Propeta sallallahu alaihi wasallam naniwala na ang mga iba sa mga kamusliman o mga dating na nasa Quraysh ay kana yajlisu ma'a Ammar bin Yasir wa Khabbab bin al-Arth wa Suhaib ar-Rumay, mga kapatid, at dito wa Bilal ibn Rabah, at sa pamamagitan nito sinasabi nila, ito ba o Muhammad ang sinasabi mong mga kasamahan mo na naniniwala sa kaisaan ng Diyos, na tayo ay tumalikod na sa tunay na paniniwala ng ating mga ninuno na ito ang pinag-iwanan at kinagisnan natin? Ano ang lakas na mayroon kayo? Subhanallah, hanggat tumarating mga kapatid ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, alaysallahu bi'a'lamu bisyakirin. Hindi ba ang inyong Panginoong Allah ang tunay na nakakabatid sa kung sino yung tunay na sila ay laging nagpapasalamat sa Allah? Ang mga taong ito na nagpaparusa sa mga kamusliman at ang mga kamusliman sa liit ng kanilang bilang ay patuloy pa rin sila na nagpupursigi, na nagpapasalamat at sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at nandoon sa likod at harap ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagtuturo at pagpapalaganap ng Islam dito sa Makkah al-Mukarramah. Kaya bagat naman dumating din ang ayah ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Suratul Nahl, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ang yaong sila na lumipat o sila ay sumama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam para sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos na sila ay maliitin, parusahan, pahirapan ng mga tao dito sa mundong ito, wal ajrul akhirah, ipinapatunay ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ajr ay ang akhirah, ang gantimpala sa araw ng paghukom, huwal akbar. Yun ang pinakadakila, yun ang pinakatunay, yun ang pinakatotoo. Law kanu ya'lamun, kung alam lang nila. Hindi nila batid kasi sarado ang kanilang mga puso. Bulag ang kanilang mga puso, hindi nakakaramdam, manhid, at bulag ang kanilang mga mata, at bingi ang kanilang mga tenga sa hindi nila paniniwala sa tunay na pagtuturo sa kaisahan ng Diyos. Kaya patuloy pa rin hanggat minsan si Abu Jahal ay lagi na lang nagpapahirap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hanggat dumating ang pagtitipon na kung saan tinipon ni Propeta Muhammad ang mga taong ito at sinasabi niya sa mga tao, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Maniwala kayo at sabihin niyo ang nag-iisang Diyos ang Allah at kayo'y magtatagumpay. At sinasabo ni Abu Jahal at sinasabo rin ni Abu Lahab, nagtitipon ang mga tao na sila ang nagpapahirap kay Propeta. Tignan niyo, nagpapahirap kay Propeta mismo si Abu Lahab, na ito ang tiyuhin niya. Nagpahirap sa kanya at nagsasabi, huwag nyo paniwalaan ito. Dahil ito ay isang wala na sa pag-iisip, salamangkero, at ito ay sinungalin, at ito ay isang dihamak na naglilinlang sa inyo. Patuloy pa rin ano ang sinasabi sa kanya, pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay matatag pa rin. Hanggat dumating mga kapatid ang mga ayah na patungkol sa, alam natin ito na siguro I think I would like also to take this opportunity nowadays
that we Muslims, we are experiencing total discrimination from the kuffar, ano? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi rin niya ito sa Quran, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'una minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Katotohanan, sabi ng Allah, susubukan kayo sa inyong mga posisyon, sa inyong mga pera at inyong mga kayamanan, at pati na rin sa inyong sarili. Tayo naman nananampalataya, sinusubukan tayo sa ating mga personalidad, sa ating sarili. Ang ibang mga pantas, tafsir nila dito, susubukan tayo sa ating mga kamag-anak, sa ating mga pamilya. Pagkatapos sinabi ng Allah, wala tasmaun, katotohanan makakarinig kayo ng mga panliliit, pangungutya dito. Saan? Sa mga kuffar. Sino? Ang mga Yahud, ang mga Nasara, na sila ay liliitin at kukutyain kayo at masasaktan kayo sa kanilang mga pananalita. At ganun din sa mga minalladina asyraku, sa mga nauna sa inyo, at yung mga nauna na sila ang mga nagtambal sa Allah at hindi naniniwala. Ngunit kung kayo ay manatili na wa in tasbiru wa tattaqu, at manatili kayo na magpunyagi at magtiis para sa Allah, at ganun din kayo ay tunay na maging matakutin sa Kanya, fa inna dhalika min azmil umur, at yan ang tunay na pinakamabuti sa inyo, kapanatagan sa inyong puso, sa inyong pananampalataya, at sa araw ng paghukom ang tunay ang gatimpala sa inyo. Mga kapatid, kung bakit natin ito sinasabi, nakikita natin ngayon ang nangyayari sa France. Subhanallah, nakita ko, subhanallah, ang pagpapahirap sa mga kapatiran nating mga Muslim. Ito ang pwede nating dapat malaman. At ito ang dapat natin isa-isip at isa-puso sa ating pananampalataya. Na kailanman na hanggang sa araw ng paghukom, tayo ay makakarinig, pangungutya, pahihirapan tayo ng mga kuffar. Pero ang Islam nananatili. Ang mga Muslim nananatili. Ano man ang kanilang gawin, ang pahirap sa atin, ito po ay pwede nating sabihin na ito ay nakatakda na at hindi na ito pabago. Dahil nung una pa, at ano man ang gawin nila sa pagpapahirap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam o sa mga kamusliman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Anfal, wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanallah. Alalahanin mo, Muhammad, na kung sila, yaong mga hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ay nagpaplano na panatilihin ka, o ikaw ay patayin nila at paslangin, o ikaw ay paalisin dito sa lugar mo sa Makkah. Ano man ang gawin nila sa kanilang pagpaplano, ang Allah ay mayroon din siyang plano. At walang tunay na pinakamabuti at sagrado na kumpleto na perpekto na pagpaplano ay ang plano ng iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah is the best planners of all. Ito marahil nakikita natin pahirap sa ating mga kamusliman, panliliit kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, pero ang wisdom dito, hindi natin alam na ang hikmah dito ng Allah ay maaaring marami pang papasok sa Islam. Dahil pag-aaralan nila sino si Muhammad. Tutuklasin nila sino si Muhammad alayhi salatu wasalam. At kung sino yung may mga busila kang puso at malawak ang pag-iisip at tumatanggap ng katotohanan, maaari sa pamamagitan nito ay sila ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ang ating tagapaglikha, ang nagbibigay ng gabay. At siya ang pwede rin niyang iligaw ang sinong gusto niyang iligaw.
Kaya sa pamamagitan nito mga kapatid, nasasaktan tayo. Alam natin ito dahil ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith niya na sinabi ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa min walidihi wan nasi ajma'in wa fi riwayatin fi Muslim hatta an akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Subhanallah. Hindi ganap sa inyo na mananampalataya, na kumpletong mananampalataya hanggat hindi niya ako mahalin ng lubusan. Allahu Akbar. Ang mahalin ng lubusan si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na higit pa sa iyong mga anak, higit pa sa iyong mga magulang at sa lahat ng sinumang tao dito sa mundo. Yun dapat ang pagmamahal kay propeta. At ganun din sa hadith na sinabi ni Muslim na sa mahigit pa sa kanyang pamilya at higit pa sa kanyang kayamanan at kahit sinong tao. Yun dapat si Muhammad. Siya nasa puso natin. Siya ang ating pinaniniwalaan, ang tunay na huling propeta na dapat mahalin. Ngunit ang tanong dito, ano ang pagmamahal natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Mga kapatid, ang pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay sundin ang kanyang turo. Nakuha na natin ito nung mga nauna nating mga talakayan. Hindi ba? Ta'atun fima amar. Ang sundin siya kung ano ang kanyang ipinag-uutos. Wasidqun bima ja'a bihi. At ang tigib na tunay na paniniwala kung ano ang sinabi niya. At pangatlo ay an-nahyun fima nahaanha. At sundin ang anuman ang ipinagbawal ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At pang-apat ay ang wag natin sambahin ng Allah maliban na lamang kung ano ang itinuro sa atin ni propeta Muhammad kung paano sambahin ang kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang sinasabing Muhammad Rasulullah. So ang pagmamahal kay propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang sundin siya, anong inutos niya, ipagbawal ang kanyang ipinagbawal, mahalin siya ng tunay na lubusan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Hindi ba mayroong kasabihan ng mga Arabo? Innal muhibba limay yuhibbu muti'ah. Katotohanan ang nagmamahal sa kanyang minamahal ay siya'y masunurin. Kung mahal mo ang Allah, sundin mo natin ang kanyang mga pag-uutos. Ipagbawal ang kanyang ipinagbabawal at ganun din si propeta alayhi afdalu salatu wasalam, kung saan mga kapatid dumating ang tunay na pahirap dito kay propeta sallallahu alaihi wasallam, pero nananatili pa rin ang kanilang tigib na paniniwala. Magbigay tayo ng mga halimbawa sa pahirap kay propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nang sa gayon mga kapatid matuklasan natin na hindi pala itong mga ginagawa ng mga kufar sa mga hindi ko maintindihan, halos di ko maintindihan, ang mga kufar na ito, na matindi ang galit nila sa propeta, ni hindi nila nakita. Palibasa, hindi nila alam, hindi nila binabasa, hindi nila tinutuklas kung sino nga ba si propeta sallallahu alaihi wasallam. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never taught us, never teaches the so-called extremism and terrorism and anything that is evil acts, indecent acts, nothing. Maliban na lamang na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsaksi sa kanya na innaka la ala khuluqin azim. Katotohanan, ikaw Muhammad ang pinakatunay na busilak na perpekto ang pag-uugali mo. Pero sa kabila nito, ang mga taong ito, ang mga kufar, hanggang noon, hanggang ngayon, nananatili ang kanilang puot, galit, at kanilang selos kay propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggat nagsasalita sila ng mga maling paratang kay propeta sallallahu alaihi wasallam na siya isinaksihan ng Allah.
ang pinakamabuti, pinaka-perpekto at number 1 na tao dito sa mundo ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero ganyan pa rin ang pananatili ng mga tao nito sa kanilang pangungutya at paninira sa kanya. Sabran, wa ma sabruka illallah. Magtimpi ka. Magtimpi tayo o mga kamusliman dahil ang pagtitimping ito ay para sa Allah. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi yan ahayaan ng kanyang Panginoon. Kung tayo nga sumasama ang loob natin, gusto natin siya idepensa. Mismo pa kaya ang kanyang Allah, ang kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'simuka minan nas. O Muhammad, ang iyong Panginoon, siya ang tutulong sa iyo sa panliliit, paninira, pagpaslang sa iyo ng mga tao. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah mga kapatid, maari nakikita natin na sasaktan tayo kung ano man ang mga ito, pero hindi natin alam ang hikma na ibibigay dito ng Allah ay mabuti sa mga balang araw. At nakita na natin kung anong mga programa ng ginawa ng mga taong ito para kay Propeta, para sa mga kamusliman, para sa Islam. Pero despite of all of this, Islam is still the fastest growing religion in the world as a whole. And this is the problem of the European people and the problem of the American people because of the fastest growing religion, Islam, despite dito sa mga difficulties at despite dito sa kanilang mga pangungutya at pandilihit sa Islam, ang Islam ay mananatili, si Propeta Muhammad ay mananatili, ang kanyang turo. Ang Muslim magtiis, magtimpi, magsabar at maging matatag at maging malakas sa kanyang pananampalataya anuman ang mga uri ng mga paninira ng mga ito. Tunghayan ng mga ibang mga pangyayari paano pinahirapan si Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. Minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam dumaan siya sa mga Quraysh, nagtawaf, nananatili na nandoon pa rin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ang kanilang mga pinaniniwalaan na ginawa sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. At sa halip, ang mga taong ito, ang ginagawa nila, kinukutya si Muhammad. Auzubillah. Minumura, yasubuna Rasul alayhi salatu wassalam. Minumura nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinapahirapan nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pangalawang pagtawaf niya, hanggat sinabihan na sira ulo, mangmang, impostor, sinungalin, lahat ng anumang, itong nakikita natin ngayon, di ba? Sinasabi nila pedophile, homosexual si Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga sinasabi nila, qatalahumullahu bimaqalu. Allah subhanahu wa ta'ala magpaparusa mismo sa kanila, sa kanilang mga pagsasabi, dahil ito ay maliwanag sa Quran, ang sinuman yu'adduna rasul, yu'adduna Allah subhanahu wa ta'ala hum fid dunya sayu'aqibunahu hatta ila yaumil qiyamah. Ang sinuman nagpapahirap at nagpapasinungalin kay Propeta Muhammad, nagmamaliit sa kanya, dito pa lang sa mundong ito, hanggang sa araw ng paghukom, mananatili ang parusa ng Allah sa mga to hanggat hindi sila nagtatawba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, maski hindi natin ipinagtanggol si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala mananatili, wa ya'simuka minan nas. Siya mismo ang kanyang tutulong sa kanyang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Popoprotektahan ito sa anumang uri ng mga panganib. At pinatunayan niya ng Quran. Pero sa pamamagitan nito, mga kapatid, tungayan ninyo. Bakit? Dahil aral ito sa pagiging Muslim natin. Lalong-lalo na yung mga bagong pasok pa lang sa Islam sa ating mga kapatiran. Na sila hanggang ngayon ay nananatili na nakakaranas ng mga pangungutya at panliliit at pagtatakwil sa kanila ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga pamilya. Hindi na yan pabago sa inyo. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mas matindi ang pinagdaanan niya kaysa sa anong pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo ngayon. Minsan si Fatima radhiyallahu an, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung si Uqba bin Mu'ayt, na parusa na iginawa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na nagdarasal siya. At sa kanyang liig,
nilagyan ng mga lamang loob ng hayop. Na mada yaf'al kana yasjud. Sino? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakasujud. Nung kanyang pagsujud na ito ay nilagyan ng kanyang likod o kanyang harap, dito sa kanyang pagsujud ng nilagyan ng mga lamang loob, nakita ni Fatima ang anak niyang babae. Pinuntahan ito at naiyak-iyak. Gustong ipagtanggol, magalit, pero anong sinabi ng propeta? Magtimpi ka, ya Fatima Az-Zahra. Magtimpi ka, o Fatima. Dahil ito ang pag-uutos ng Allah sa iyo. Ang buhay natin dito sa mundo ay pahirap. Ang buhay dito sa mundo ay sijin lil mu'min. Ito ay bilangguan ng mga mananampalataya. Okay lang mga kapatid. Bakit? Manatili ka rito ng 100 taon, 1,000 taon. Pagkatapos anong mangyayari? Khalas, anta maut, hunag fil qabr, mamamatay ang tao. Ang buhay ng walang hanggan doon sa paghukom. Yun ang forever. Forever na parusa kung ikaw ay nagtakwil at kung ikaw ay naging kalapastangan ang pagpapahirap mo sa mga Muslim kay Propeta Muhammad at sa Allah at pagtatambal sa Kanya hanggang namatay ka na hindi mo pinaniwala ng tunay na nag-isang Diyos. Ang tunay na reliyon na Islam, ang siyang tunay na tatanggapin ng Allah sa araw ng paghukom. At kung mangyari ito, mananatili kayo doon sa araw ng paghukom. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Mismo ang nagsaksi dito ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, yaong sila na hindi naniniwala at nagpapasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, hum khalidina fiha, doon sa nagliliyab na apoy. Wa bi'sal masir, kasawi ang palad sa mga taong ito na binigyan ng tamang pag-iisip pero nananatili ang kanilang pangungutya, paninira sa mga kamusliman. And what we do for us to respond on this? Kailangan ba patayin sila? Oo, we condemned. Alam natin mga kapatid na hindi rin maganda ang sinumang yung nangyari doon sa France na pinatay ang professor kasi sa Islam hindi yun ang turo. Dapat nagtimpi. Pero mapipigilan mo ba ang isang kabataan sa edad na yun? Dahil sa simpatya at pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang nagawa. Pero ang mas saklap dito na mas tayang isang tao, buong alos lahat ng mga gobyerno ng France, ito ang ginagawa nila na para silang namatayan ng milyon na tao na isang dugo lang ng isang Kristiyano. Ilang libo ng dugo ng mga Muslim na patuloy na pinapatay dyan sa Palestine, sa Iraq, sa Libya, sa lahat ng mga lugar ng mga kamusliman. May nakikita tayo, narinig tayo dito sa Subhanallah. Sabran. Magtimpi, magsabar tayo mga kapatid. Mananatili ang Islam. Dito natin makikita at nung nangyari nga ito mga kapatid, si Umayyah bin Khalaf, ito nakuha natin yung istorya kay Umayyah bin Khalaf at si Uqba bin Mu'ayt, nung sila sa araw ng paghukom ay kasama sa tunay na kaparusahan sa kanila dahil ito nga yung ginawa ni Uqba bin Mu'ayt, di ba? Si Uqba bin Mu'ayt na dinuraan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam pero hindi pinahintulot ng Allah. Mismo ang Allah pinotrektahan niya. At bumalik yung dura ni Uqba bin Mu'ayt sa kanyang mukha at bilang parusa na nagkaroon ng peklat hanggang sa kanyang libingan nung siya ilibing at namatay sa Uhud at nakikita pa rin ito. Doon yung sinasabi ng al-akhilaw yawma idin ba'dum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ito yung aya na ito patungkol diyan. Nakuha na natin yan nung mga una pa nating tayo ay nagpasimula dito sa aralin natin dito sa sira ng mahal nating propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Hanggang dumating din mga kapatid ang ijtima sa Darun Nadwa. Ano itong Darun Nadwa? Pagtitipon na akada kibarul minal musyrikin ijtimaan fi Darin Nadwa liyatasawwaru, pagmi-meeting kumbaga sa mga kapmusawara at yung mga tablig, pagmumusawara
na bainahum bi sya'ni rasuli alayhi salatu wasalam wa kayfiyatu takhallasu minhu. Paano natin ito mapigilan? Paano natin ito mapigilan siya o patayin siya o paslangin siya dahil sa pagdami na ng mga pagtanggap ng mga Muslim sa mga oras na ito. Pero subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman niya ipapahintulot. Yun nga, ang sabi ko mga kapatid, yuriduna litfi'u nurullah, wallahu mutimu nuri walau karihal kafirun. Minsan sa pahirap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita mismo ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nung nakita niya ito, pinuntahan niya. Nasaktan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil sa pagtatanggol ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang pagsabi sa muhamalatu ni Uqba bin Mu'ayt at sinasabi niya sa kanyang pagpapahirap sa kanya, wa qala lahum ataqtuluna rajulan ay yaqulu rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Papaslangin nyo, papahirapan ninyo ang tao na siya ay nagsasabi na ang Diyos ko ang Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos, at dumating sa inyo ng maliwanag na hindi nyo matanggap-tanggap. Sa nangyari, pinarusahan nila itong si Abu Bakar Siddiq na mismo matalik na kaibigan ni Propeta, na marangal din ang kanyang pamilya doon sa Quraysh, mayaman, at nung siya ay napahirapan nila, nawala siya sa kanyang isip. Nagkadugo ang kanyang katawan hanggat ito ay binalik sa kanyang ina. Wallahi, nung dumating sa kanyang ina, sabi ng kanyang ina, "O anak ko, Abu Bakar, huwag ka munang umalis. Hayaan mo muna akong pakainin ka at mawala ang lumbay at sakit sa pagpahirap sa iyo ng mga taong ito." Anong sinabi niya? Tinanong ba niya nasaan ang king ina? Kasi hindi pa kasi naniniwala ang kanyang ina. Pero naiyak-iyak si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at sinasabi niya, "O aking ina, aina Muhammad? Aina Muhammad Rasulullah?" Nasaan si Muhammad? Sa oras ng gabi na yon, mga kapatid, hindi na niya ipinabukas. Umalis siya at pumunta sa bahay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nung nakita niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam na nasugatan sa pahirap ng mga Quraysh, ito ay kanyang hinalikan at kanyang niyakap. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinapanindigan pa rin niya si Abu Bakar na magtimpi, magsabar para sa Allah. Pero ang tapang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung pangatlo sa pagtawaf niya, wallahi pumunta siya sa mga Quraysh. Anong sinabi niya? Ayyuhal ma'syar al-Quraysh, alamin ninyo, sa ngayon wala pa. Magkakaroon tayo ng matinding digmaan. Digmaan fima fil mustaqbal walay salan. Dahil sa papahirap ninyo. Subhanallah. Dito nyo makikita, mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang diplomasiya. Dahil wala pa siyang magawa. Dahil ito dapat ang Islam. Una, kailangan natin ng da'wa. Una, ipabatid sa mga tao ano ang Islam, ano ang mga Muslim, sino si Muhammad, sino ang Allah, para malaman nila. Tapos si Propeta sallallahu alaihi wasallam, noon pa lang, nung siya ay napunta sa Madina, doon pa lang nangyari kung ano yung pag-uutos sa kanya patungkol sa mga ayat ng pakikipaglaban patungkol sa jihad. Ngayon, hanggat nagtipon-tipon uli ang mga taong ito at nagsabi sila, hindi ka panipaniwala yan kung yan si Muhammad ay totoong propeta. Pero kung gusto nyo natuklasin, sabi nila kay Uqba at si Khalid bin Bukhira, at mag-utos kayo ng isang grupo sa mga tao doon sa Madina at sabihin sa kanila doon sa mga Hudyo at tanungin sa kanila kung totoo nga ba na ito ay propeta. Dumating nga sila sa Madina, tinanong sa mga Hudyo, dahil ang mga Hudyo alam nila, mga kapatid, alam nila na may darating na propeta. Nabanggit ito sa kanilang Taurah, nabanggit ito sa kanilang Injil, na ito si Ahmad, ito ang Misaya, na darating na huling sugo, na nagtuturo ng kaisa ng Diyos ng katulad ng mga itinuro ng mga nauna pang mga propeta. Ngunit anong sinabi nila? Sabi ng mga Hudyo na ito, itanong kay Muhammad na siyang nagpapanggap na isang propeta, itanong sa kanya at kung matsagot niya itong tatlong katanungan na ito, ay maaari nga na siya ay propeta. Ano ang nangyari, mga kapatid? Dumating ang mga
tao na ito sa Makkah at bumalik at itinanong, ang sabi ng mga Hudyo, itanong sa kanila itong tatlong tatanungan. Una, ma sya'nu haula'il fitya alladhina amanu li rabbihim wa zidnahum huda, na sila yung mga kabataan na napunta sila sa yungib. At ano ang balita ang patungkol sa kanila na ito'y kamangha-mangha. At itanong din sa kanila, itanong sa taong yan na si Muhammad para mapatunayan nyo na siya isang propeta, ang isang rajulun tawaf, ang isang tao na kung saan bainal masyriki wal maghrib, ang kanluran at silangan ay nakakarating siya. At ano ang nagawa niya, ay ambag niya sa kaysaysayan. O itanong din sa kanya, subhanallah mga kapatid, ayon sa ibang mga pantas, si Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsasabi siya na, atini gadan. Punta kayo rito sa akin bukas para sabihin ko sa inyo ano ang patungkol sa inyong mga katanungan. Li'annahu huwa rasul. La yantiqu anil hawa in huwa ilay wahyu yuha. Hindi magsasabi. The Prophet sallallahu alaihi wasallam never utter any word without permission from Allah. But the mere fact is that this is a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala to him. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say anything about it. About their question. At tinanong uli sa kanya, ma yas'alunaka anin Dzulqarnain. Tinatanong kanila patungkol kay Dzulqarnain. Ano sinasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Aati gadan. Punta kayo rito bukas. Hanggat sa sinabi ng mga tao na umabot na ito ng 15 araw na hindi niya nasasagot. Dumarating sila, o ya Muhammad, ay nalwaad. Ano yung sinabi mo sa amin na pupunta ngayon bukas para itanong sa iyo itong mga tanong na ito? Walang masabi sa propeta dahil hindi dumarating ang wahi. Hindi dumarating ang revelasyon mula sa Allah. Dahil ang Allah, ang Panginoon ni Muhammad, ay tuturuan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqulu anni fa'ilun dhalika gada illa ayyasha Allah. Huwag mo sabihin o Muhammad na ito ay gagawin ko bukas maliban sa ikaw ay magsabi ng insya Allah, dahil pinalimot din sa kanya ng Allah si Muhammad na magsabi ng insya Allah. Dating kayo rito bukas, sasabihin ko sa inyo, araw-araw sinasabi, hindi niya nagsabi ng insya Allah. Ano ang aral dito mga kapatid? Si propeta ay tao katulad mo, katulad natin. Nakakalimot, marupok, mahina. Nakalimot siya, hindi siya nagsabi ng insya Allah. Illa ayyasha Allah, maliban sa ito ay kapahintulutan at gugustuhin ng Allah. At wallahi sa totoo lang, walang mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah. Ya gulam, i'lam law anna al-ins wal jin ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa ma kataballahu lak. Wa alam anna al-ins jami'uhum wal insum jami'uhum an yaduruka bi shay'in lam yaduruka bi shay'in illa ma kataballahu lak. Rufiyatil aqlam, jufatis suhuf. Itong Islam, ito ang doktrina, ito ang principle natin, paniniwala natin, paninindigan natin. Lahat ng nangyayari sa mundo, walang mangyayari. Ito lahat ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. At ito lahat ay qadr. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Ngayon 2020 darating itong pangyayari sa kanilang pangungutya. Actually, maraming beses na itong nangyari ang panginginsulto, paninira nila kay Propeta Muhammad, yung sa mga karikatur sa Denmark, yung lahat ng mga ginawa nila. Anong paulit-ulit na lang mga kapatid. Pero patuloy pa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala na poprotektahan niya ang kanyang propeta hanggat ito ay dumating sa kapahintulutan na itinanong sa kanya na ano yas'alunaka anir ruh, hanggat dumating ang patungkol dito. At yan, insyaallah, ang kukunin natin sa susunod na linggo. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala. As'alullah lana wa lakum at-tawfiq wa sadad wal ikhlas wa ziyadatul ilm wal amalu salih. Allahumma amin. Ya Allah, patnubayan kami, patawarin kami, dagdagan ang aming ang aming mga mabubuting gawain. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. MashaAllah, jazakallah khairan Sheikh. Barakallahu fiqh. Lemon na naman. Napakasarap ng lemon.
At mashallah Sheikh, napaka informative po ng talakayan i-sharing po ngayong gabi. Subhanallah, pagkat ngayon ay current situation na talagang kailangan talaga natin palakasin ang pag-aaral sa talambuhay ng Rasul sallallahu dahil kung saan ay Correct. ang mga atake ng mga non-Muslim po sa Rasul sallallahu Correct. tulad ng nabanggit kanina ni Ustads na dapat isa sa buhay talaga ang mga natutunan natin dito sa mga nakukuha natin aral sa mga Ustads po natin. So time check, nasa 10:05 po tayo. Sa mga sila nais magtanong o may katanungan, maaari na po kayong mag-message sa ating in-call message o magbukas po ng mic sa mga nais magtanong po kay Ustads. Brothers and sisters, pwede po kayong magtanong. Kung wala pa pong katanungan, Ustads, na pumapasok, may itatanong po ako sa inyo na general na katanungan ito, Ustads, na patungkol, Ustads, sa pag-donate ng organ. Dahil minsan common din ito sa Middle East, ano ang advice or stand po ng Muslim sa pag-donate po ng organ? Pag-donate ng organ, kapatid na Sirhan, mahabang ano yan? Opo. Mahabang talakayan yan. Marami ang sinabi dyan ng mga pantas. At kung hindi ako nagkakamali, ito ay nagkaroon sila ng khilaf. At ang karamihan dito, at kung ito naman ay magbibigay ng magre-resolba o magpapahaba ng buhay o tulong sa isang tao na yun lamang ang kanyang kinakailangan, ay pumayag naman sila. Dahil nga mga kapatid, siyempre ay ang Islam, ang ating relihiyon ay maluwag at ang tinuturo nito ay al-aslu fil asya al-mubaha, al-ibaha. Ang original sa lahat ng mga bagay ay ang pagpapahintulot. Maliban na lamang kung merong nagsasabi na makikita natin sa Quran, sa hadith ng propeta na ipinagbabawal. Pero yung pagdudunate ng organ, kung ito ay alam at batid natin ang doktor na magsasabi na magsasucess at ito ay hindi mapipinsala yung isa na magdudunate, o di kaya yung isa mamamatay na siya tapos hindi na mapapakinabangan yung organ niya at mapapakinabangan pa ng iba to resolve at bigyan pa ng buhay ang chance ang iba. So yun ang sinasabi nila na pwede yun. Okay? Kasi ngayon sa teknolohiya, sa modern technology natin ngayon na hindi mapigilan ang pag-develop ng teknolohiya natin, ay yun ang sinasabi nila na mubah, jais. At inshallah may reward kung sino yung gagawa ng pag-donate para sa pagbigay ng buhay muli sa isang tao. Kung ito nga ay magsasucess at makakatulong sa kanya. At kung hindi rin naman at mas mapipinsala siya o di kaya mapipinsala rin yung isa, ay maaring hindi na. At ito ay mas'alatul khilafiyah. Marami sinabi dito ang mga pantas, mga kapatid. At yung nga sabi ko, Sirhan, na ito ay maari ay pwede natin makuha sa ibang mga talakayan. At kung sino yung gusto malaman ang patungkol dito sa issue na ito, dito sa i-research natin dito sa islam.com, sa internet, makikita natin yung mga sinabi diyan ni ng mga Sheikhul Islam, yung mga ulama sa Egypt, mga ulama dito sa Saudi Arabia, paano sila nagkaroon dito ng mga iba't ibang mga kuro-kuro patungkol sa usapin na ito. Jazakallah khairan po, Ustads. Mashallah. At sa sila pong may mga katanungan ay maaari lamang pong mag-chat sa ating in-call message. Galing po ito, Ustads, may katanungan dito. Galing kay kapatid na Kati Escanon or QT Escanon. Tanong ko lang po, sana yung talambuhay po ni Jesus, sana yung talambuhay po ni Jesus nasa Quran din po. Nasa Quran din po ba? Bakit po siya pinahirapan at pinako sa krus? Nakasaad po ba sa Quran yung nangyari sa kanya? Ang Quran, salita ng Allah, perpekto, kwento sa mga naunang mga propeta. Yung iba binanggit ng Allah, yung iba hindi niya binanggit. May mga ibang portion ang binanggit ang kwento kay propeta Isa. Oo.
Si Propeta Jesus, sinasabi nyo si Isa na anak ni Maria, sa amin, sa inyo si Hesus Kristo. Hindi ko alam kung saan nyo kinuha itong Hesus Kristo na ito na pagbabago ng pangalan para sa kanya. At kailanman ay hindi siya nagpako sa krus at hindi rin siya namatay. Bal rafa'ahu Allah, itinaas ito ng Allah at kanyan pinrotektahan sa mga taong mapanlinlang. At ang katuruan ni Hesus Kristo o si Isa ay ang kaisahan sa tunay na nag-iisang Diyos. Ang sumamba at ang magpaterapa at ang magbigay ng zaka at pakitunguhan ng mabuti ang kanyang magulang. Ito very clear ito sa Suratul Maryam kung saan sinabi niya, Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Subhanallah. Wa awsani bis salati waz zakah. Itignan niyo. Sabi ni Hesus Kristo, kung sino yung nagtanong na yun, kung Kristiyano pa siya, o kung sino yung mga Kristiyano ngayon na nanonood o nakikinig, alamin ninyo na si Hesus Kristo, sinabi niya ito sa Quran. Sabi niya, ako ay isang alipin ng Allah at ako ay ginawa niyang propeta at poprotektahan ako, bibigyan ako ng waja'alani nabiyya at ginawa niya akong propeta at ja'alani mubaraka. Ang pagiging mubarak ni Hesus Kristo ay ang pagtuturo ng kabutihan, pagtulong sa kapwa. At inutusan ako ng aking Panginoon na ako ay magpaterapa, magdasal at magbigay ng zaka at pakitunguhan mabuti ang aking magulang, ang kanyang ina. So ito ay lahat ng turo ng Islam. Makikita natin ito. At kung gusto mo tunghayan ang talambuhay ni Hesus Kristo, wallahi mas kompleto, sister, na makikita mo ito sa Islam. Sa mga sira ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam. And there is a book of Ibn Kathir talks about the story of the prophets. And there is a single part of the story of Prophet Jesus. Prophet Isa alayhi salatu wasalam. Kompleto yan. Mas kompleto yan. Walang dagdag, walang kulang, walang mga patsisinungaling. Hindi katulad ng mga ibang mga kwento ng mga iba na nagpapasinungaling. Pero dito mo lang makikita ang lahat na kompleto na kwento sa mga propeta ng mga propeta. Masya. Jazakallahu khairan Ustaz. At jazakallahu khairan po sa nagtanong. At tulad ng sinabi ni Ustaz, dito lang sa Islam na makikita natin at malalaman yung mga kumpletong kwento ng mga nabi. At kumpleto at tama. Subhanallah. Mashallah. Allahu Akbar po. Ustaz, may katanungan po galing kay kapatid na Rodia Tumbaga, ang kanan. Ang sabi po Ustaz ay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, tanong ko. Nawala tuloy. Anong nangyari? Iba ang napindot natin. Balik tayo. Balik tayo mga kapatid. Nawala. Kasi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. At ano ang nangyari? Tignan natin kung kaya pa natin bumalik. Alam nyo ba, lahat ng nangyayari, aksidente, gusto mo o hindi, pero kagustuhan pa rin. Ito yung sinasabi na qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kagustuhan ng Allah at ipinahintulot niya. Hindi mo sinadya di ba? Ganun lang yun. So ngayon, baka naghahantay na yung mga kapatid natin, balikan natin sila. Anong nangyari? Dahil meron silang mga katanungan at mayroon pa tayong 15 minutes sa ating pag-aaral at kayo na nandyan, patuloy pa rin na nandyan 1 oras at 1 hour and 30 minutes para kayong nanonood ng isang pelikula. Allahu Akbar, ya Allah, gantimpalaan mo sila. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all and forgive your sins. Allahumma amin. And increase our knowledge. Wallahi mga kapatid, nandito tayo sa social media. Gamitin natin ito. Malaki ang oras natin. Gamitin para sa panunood sa mga turo ng Islam. Mga Islamic videos. Minsan makikita mo dyan, walang saysay, walang ano, pero dito mo lang makikita na meron. Thank you, Masya Allah, jazakallahu khairan. Saan man sila kasulot ng mundo sa mga oras na may pag-aaral po tayo. Gawa ito dahil ni Mrs. po ay part na ng dawa. Inshallah, sa sino man ang Sherhan, nawala ako kanina. si Ustaz. Nawala ako kanina. Bumalik na si Ustaz. Bumalik na ako ngayon. Ustaz, ang katanungan po. Okay, bumalik na ako ngayon. Alhamdulillah. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ang pagbabalik
ang pagbabalik po ni Ustad. At babasahin ko lang po ito, ang Ustad, katanungan galing kay kapatid na Rodia Tumbaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, tanong ko lang, hindi rin ba masama na palagyan ko ng pangalan ko ang binili ko na Quran at sujadas ng pangalan niya? Yung cover ng Quran, pinalagyan niya ng pangalan, at yung sujada, may burda yata na pangalan niya. Ustads. Kung sa tingin mo, makakabuti sa iyo ito para hindi mawala dahil sa dami ng gumagamit sa inyo at para yun lang ay para sa iyo, laman inshallah, walang problema. Pero kung ang tingin mo ay makakasama dahil para pakitang tao, para magsabi na naisulat ang parang pangalan mo sa Quran at yung sadyada na isulat yun para sabihin ng tao na ikaw ay nagdarasal at matakutin sa Allah at ito'y mapupunta sa riya, ay wag mo nang isulat. So nasa sayo yun, depende sa intention. Allahu a'lam bisawab. Yun yung sagot doon. Jazakallah khairan, Sheikh. At kapatid na Percival, meron yatang katanungan. Kapatid, sige po, bismillah. Alhamdulillah. Ya Sheikh Amrullah, ang tanong ko lang, Sheikh, ano naman sa palagay ninyo ang mapapayo natin sa ating mga brothers sa panahon na to, nakikinig ang dami, 30. About po sa ano naman ang kalagayan natin ngayon bilang isang Muslim na naabutan ng ganitong mga kalagayan, ano ang stand nila sa mga pangyayaring nangyari nga po sa France, mas lalo na. Ano pong payo natin, ano po yung magiging yung Muslim sa mga nangyaring mga, alam na natin yan, alhamdulillah. Okay, sino yung nagtanong? Si Percival? Opo, Ustads. Okay, kapatid na Percival, barakallahu fiqh, jazakallahu khairan. Ano ang stand? Ano ang mokif natin? Bilang Muslim, kabataan, babae, lalaki, matanda, tigulang, kahit ano, patungkol sa nangyayari ngayon sa pagpanliliit nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta alaihi salatu wasallam ay poprotektahan siya ng Allah at naprotektahan na ng Allah at poprotektahan pa ang kanyang pangalan at na-preserve na ito hanggang sa araw ng paghukom. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kunin natin ang kanyang mawkif, ang kanyang turo. Ang kanyang turo ay ang pagtitimpi, pagsasabar, makitungo ng mabuti. Hindi harsh. Hindi tayo dapat gumanti. May isang sinabi dito si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ang sinabi niya, huwag kayong bumalik na pagganti ng salita ng masama ng mga kuffar sa inyong reliyon sa Islam, maliban sa mabuti. Ano bang sinabi rin ng Allah sa Quran sa Suratul Rahman? Wa ibadur rahmana idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ang mga alipin ng mahabagin ang Allah at pag sila ay kinukutya at pinagsasabihan ng mga mangmang ay siya nagsasabi sila ng kapayapaan sa inyo. Okay? Wala tayong masabi na mayroong bang stand kasi wala namang isang leader ng mga Muslim na sabi nila na ito ang gawin nyo. Kasi ito is between the government, by government, or by any community concerned. Pero ang sa atin lang, ang stand natin, hindi natin alam na ang mga nangyayaring ito ay may hikma pala ang Allah. Pwede lalong lumaganap ang Islam, lumakas at pwede lalong makilala ng mga mangmang kung sino si Muhammad dahil sa patuloy nilang pandiliit sa kanya. At nakita natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya makitungo kung sino yung mga taong nagpapahirap sa kanya at paano siya nakikisalamuha sa kanya. Tignan mo sa kapanahunan niya, mayroon ng mga munafik. Pinarusahan ba niya? Nakitungo pa rin siya sa kanya ng mabuti. May isang tao nagsabi sa kanya na sabi niya, "O Muhammad,
makitungo ka ng mabuti. Fa innaka la ta'dil. Ikaw ay hindi ka nagbibigay ng katotohanan sa iyong mga tao. Hindi siya pagkahati-hati ng yaman. Anong sinabi ni Umar? Anong sinabi ng mga sahaba doon? Sabi niya, ya Rasulullah, fa'aqta ra'sa. Pahayaan ako at ito'y putulin ng kanyang ulo. Dahil ininsulto ka, harap-harapan na. Hindi ito maganda itong ginawa nila sa'yo. Sabi ni Muhammad, wag. Pero katotohanan, lalabas sa mga taong yan sa kanyang mindili, sa kanyang kapanahuna, sa kanyang oras ngayon, sa mga huling araw, ang katulad niya ng mga tao na may alam sa Islam, nagsasamba sa Islam, na mas matindi ang pagsasamba nila kaysa sa inyo. Pero sila yung mga taong nagkakafer sa kanilang kapwa-tao at lumalagpas sa mga guhit. Ang punto rito, mga kapatid, this is, I would like to advise to myself and to all of us, maging mahinahon, maging matatag, paramihin lang natin ng dua, at sana ay mahintindihan pa, lalo ng mga taong naninira kay Muhammad kung sino talaga si Muhammad. Kasi nasasabi nila ito dahil wala silang alam. Bugso ng kanilang mga isipan at kanilang damdamin, pero hindi natin alam, ito pala ang reason dito ng Allah ay lalo pa nilang matutuklasan sino si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. At huwag tayo gumanti na ayon sa alam natin na hindi mabuting paggaganti. No. Yun ang punto natin doon, mga kapatid. Jazakallahu khairan, kapatid na yung nagtanong kanina. Sheikh, sa kasagutan at jazakallahu khairan, kapatid na principal po sa inyong katanungan. Mashallah, sana ito yan nabigyan ng liwanag po instance. At sa mga nais pa pong magtanong, meron pa po tayong 9 minutes sa ating oras. Yung mga katanungan nila last week, Sir Han, di ba? Marami yun, hindi natin na ikuan. Opo, Stats. Ay isa doon sa mga tanong ay yung isang kapatid na bagong Muslim ay meron siyang pamilya na ibuburol. Maaari bang tumulong ang bagong Muslim sa pagbuburol ng hindi Muslim? Gumastos po siya o gagastos siya. Oo. Padala. Insya-Allah, walang problema. Kasi kamag-anak niya. Kasi magulang niya. Kasi kapatid niya. Okay? Bilang tulong lang. At maaari, dahil ito ay pagtulong sa kanyang kamag-anak, ay sa pamamagitan nito makita ng kanyang mga kamag-anak na Kristiyano na mabuti ang kanyang pagmumuslim. Ito ay magiging parang dakwa. Okay? Kasi pangit naman tignan, kapatid, na magulang mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay, ibuburol na, wala silang makuwang pera, mangungutang pa sila, ikaw na mayroon, nagmuslim ka na, sabi mo hindi. Very worst yun. Kasi makikita nila ang Islam is extreme. Ang pagtulong kaya, mga kapatid, kung bibiyayaan ka nga ng Allah sa pagtulong sa isang hayop, tao pa kaya? Kamag-anak mo pa kaya? Okay? Importante yung paggawa nila ay hindi pagkufar. Kasi yun ay paglibing. Nangangailangan sila ng tulong eh. Kung halimbawa sasabi niya, magbigay ka dito ng pera dahil kami ay gagawa kami ng mga ribulto, magpapagawa kami ng simbahan. Yun, sasabihin ko, wag ka magtumulong doon. Kasi paggawa na yun ng kufar eh, paggawa na yun ng shirk. Pero ito, pangangailangan eh. Ililibing, wala silang pera, wala silang mapag-anuan. Iyon ang kultura nila, yun ang tradisyon nila. Ayan mo na yun, ang Allah bahala dun. Importante kung anong intention mo na mabuti, na itutulong mo, ibibigay mo bilang ikaw ay isang malapit na kamag-anak sa kanila na dapat kang tumulong. Yun, kapatid. MashaAllah. Jazakallah khairan, Ustads. MashaAllah. At alhamdulillah po sa inyong maliwanag na kasagutan. Ito po ay sa mga last week na katanungan, Ustads. General po yung tanong dito na, Assalamualaikum, Sheikh. Tanong ko uli, may hadith ba yung sabi-sabi na kung may anak kang namatay na maliit pa, ay matulungan niya ang nanay niya na maahon sa impyerno?
Oo, may hadith yun. May hadith yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam na fimama na hadith kung sino yung namatayan ng anak na sanggol, kung ito'y mga babae, sa isang riwaya kung ito rin ay lalaki, maaring ito ay makapagbigay ng tulong sa kanya, proteksyon sa kanya kung siya ay mapupunta sa imperno o sa nagliliyab ng apoy sa pamamagitan ng kanyang pagkakaroon ng anak na maliit pa lang, sanggol pa lang ay namayapa na sila. At kung ito ay sila ay magtitimpi at magsasabar para sa Allah. Kasi may mga magulang na namatayan ng mga anak, maliit pa lang, sasabihin niya, bakit mo pa ako binigyan ng anak kung ito rin naman ay kukunin mo, nagsalita, nagreklamo, at hindi nagtimpi, hindi nagsabar. Allahu alam, yung mga yun ay mga tao na sila ay lumalagpas sa kung ano ang biyaya ng Allah sa kanila na nagkakaroon sila ng mga maling pananaw sa kanilang Panginoon. Whereas ang hadith ng propeta, may nabanggit yun, ang patungkol doon na inshallah makapagbibigay tulong yun sa kanilang mga magulang kung ang magulang nila ay mga Muslim. Batid nyo ba ang mga sanggol na mga bata na ipinanganak ng Kristiyano, Hudyo, mga musyrik, Muslim, lahat yan ay sa paraiso? Sila yung magkakaroon doon ng mga maliliit na mga bata na mayroon silang pakpak at magbibigay sila ng mga pagkain sa mga taong papasok sa paraiso. At dahil sa habag ng Allah, maaring ikaw ay Muslim, makasalanan ka, mahulog ka na dun sa imperno, pero sa pamamagitan nun ay pwede ka nilang maahon dahil sa habag at awa ng Allah sa iyo, at dahil sila ay mga Muslim at ikaw din ay Muslim. Pero kung ikaw ay Kristiyano, nananatili na sumasamba sa mga rebulto at hindi naniniwala sa Allah at kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sorry to tell you na hindi ka kanila matutulungan. Jazakallah khairan Ustaz at jazakallah khairan po dun sa kapatid na nagtanong. Ito po ay katanungan naman Ustaz galing kay kapatid na Glacier Queen. Sabi niya po, ang tanong niya po, Assalamualaikum Ustaz. Ask ko lang po, maari pa po ba akong gumawa ng pagbibigay or gift giving sa Pasko? Kasi from the start, nakasanayan ko po mag-gift giving at magpa-party sa lugar namin pag Pasko. Ustaz, kamusta po ang lemon? Masya Allah. Sarap ng lemon. Pag tayo nagkita-kita, Sirhan, pag tayo nagkita-kita, kailangan drink tayo ng lemon, tea, coffee. Ayan, si Mix. Masya Allah, Masya Allah. Okay, so, ang katanungan doon, gift giving niya, sharing niya sa birthday, o doon kaya sa Pasko, ay dinidiscourage ko at sasabihin ko na hindi pwede. Bawal na yon bro. Kasi nga, alubiro at tumutulong ka na sa pagbibigayan na paniniwala mo si Jesucristo ipinanganak ng December 25 at nakikihalubiro ka sa babae lalaki at hindi turo ng Islam at pagmimix at pagiging kasalanan na ito at pagpopromote sa Pasko sa pamamagitan nito ay bawal. Pero ngayon, kung magbibigay ka, bumili ka na, ibigay mo na ngayon na. Huwag mo na ipabukas kasi hindi mo alam bukas kung mabubuhay ka pa. At ang intention mo para sa Allah. Hindi para sa Pasko. Hindi para sa birthday. O walang okasyon dapat. Yun, walang kondisyon. Jazakallah khairan Ustaz at jazakallah khairan po sa mga nagtatanong. Dahil po sa inyong mga katanungan, ang dami po nating natututunan. Nalaktawan ko itong katanungan Ustaz galing kay kapatid na Sahra bin Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi mga Sheikh. Tanong lang po, tama ba ang Ustaz na sunna daw ang pagpili ng araw para magbakasyon o mag-travel around the world ay makina daw sa araw ng Huwebes? Suna daw ba na pumili ng araw na ito yung araw ng Huwebes para ikaw ay maglakbay at mag-travel around the world? Yun ba yun, kapatid na Sirhan?
Ang sagot ko, Allahu alam. Allahu a'lam, hindi ko alam kung dapat bang pipili. Ang alam ko ay maganda na mag-travel ka ng umaga, wag gabi. Kasi may hadith ang propeta na paggabi ay hindi maganda na nagta-travel ka, na lalo na pag ikaw ay mag-isa. At lalong haram kung magta-travel ang babae na wala siyang mahram. Pero yung araw na Huwebes, na ito yung magandang pagta-travel, na ganyan, Allahu alam, wala akong alam. Maaring may hadith na patungkol dyan, pero hindi ko nabasa, hindi ko alam. May ibang mga masyaikh dyan. Ayan, si Miss Ray, tanong nyo kung mayroon bang hadith na gano'n na dapat Thursday ka umalis. Eh kung kinakailangan na dapat kang umalis ngayon dahil kailangan ka doon, di umalis ka, di ba? Bakit kailangan pa Thursday? Ha? Oh, di ba? Ganun lang naman yun. Ya Misri. Ya Sheikh, yala, jibal jawab. Alis daw sila ng Thursday. Ito lang, ito po. Jazakallah khairan po sa nagtanong at alinaw na kasagutan po. That's mashallah, subhanallah. Dito po nakikita natin na lahat ng araw ay mainam at maganda. Pag dito sa Islam, hindi tayo sumusunod na kung saan-saan na nag-i-scheduling na yung araw binibigyan ng kahulugan, di ba, ng ibang ustads na nakakapahamak o ano pa man. So dito pa man sa araw ay mashallah may mga batas na ipinapaliwanag sa atin yung ating mga mahal na ulama, mashallah. At ganun pa man, dito po magtatapos ang ating online Islamic studies na sa subject na sira na inihatog sa atin, pinapaliwanag sa atin ni Ustadz Amrullah Diambangan. Mashallah Ustadz, pagtibayin po kayo ni Allah at subhanallah, alam namin na talagang busy po Allah at binibigyan mo pa rin kami ng oras. In fact, kami po ay natutuwa na sa walang pagod, walang sawang pagpapaliwanag din po sa amin, at kahit ito ay nakukuha na yung oras ko sa pagkakain na hindi pa rin kami ay iniiwan, mashallah. Jazakallah khairan Ustadz. Subhanallah. At bilang pong pagtatapos Ustadz, huling mensahe po at dito na po tayo magtatapos. Okay, huling mensahe ko, payo ko sa aking sarili at sa ating lahat. Kasi kapatid na Shirhan, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, samantalahin mo ang 5 bago pa dumating ang 5. Kasama doon, pag maluwag ka sa oras mo, bago ikaw ay magiging abala na walang oras. Yung nasa tamang kalusugan ka, gawin mo na gumawa ng kabutihan bago ikaw ay magkasakit pa. At nasa tamang ikaw ay nasa murang edad, hindi ko sinasabi na ako ay nasa murang edad. Ang punto ko rito is yung kaya mo pa na hindi ka pa umabot sa pagkatigulang, gawin mo na yon. At yung buhay mo para bago ka mamatay, gawin mo na yung mga bagay na pwede mong gawin na ialay mo sa Allah sa paggawa ng kabutihan. At sana mga kapatid, inihiling ko sa Allah na tanggapin niya lahat ang ating mga mabubuting gawain, maging sikreto, lantaran na gawain ito. Gawain ng puso, kilos, o ang ating mga salita. At bilang panghuli doon sa pag-alis ng araw, naalala ko kasi doon sa amin, minsan sinasabi nila na bago ka umalis, may mga pamahiin. Sa Islam, walang mga pamahiin, mga kapatid. Bawal yun. Kasi isang form yun ng shirk. Pag umalis ka na kailangan magpapaalam ka pa, ito yung araw na ganyan, at saka kung may marinig ka na isang butiki na bago ka aalis, tapos tumunog siya, huwag ka umalis kasi may mangyayari sa'yo. Tapos yung isa rin sa mga maranaw, pag Friday daw, huwag ka umalis kasi hindi daw maganda kasi maraming mga nadidisgrasya. At ito yung mga uri ng mga shirk na asghar. Mga pag-uri ng mga hindi natin namamalayan na mga maliit na mga pagtatambal na shirk. Dahil pinapaniwalaan mo na ang makakapagbigay sa iyo ng tulong, gabay, protection ay yung mga yun. Samantalang
pinapaniwalaan mo rin na makakapagbigay sa iyo ng hindi pa nangyayari at nagkakaroon ka na ng kaalaman doon. Wala mga kapatid, man ya'lamul ghaib. Sino nakakaalam ng mga hindi pa nangyayari maliban sa Allah, hindi ba? So dapat manalig tayo sa Allah, magtawakal tayo sa Allah, magsabi ng bismillah, walang mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah. Qul la yusibani illa ma kataballahu lana huwa maulana. Sabihin mo Muhammad, walang mangyayari sa akin maliban na lamang kung ano ang tunay na ipinahintulot at kagustuhan ng Allah at siya ang aking sandigan at doon ako nananalig sa kanya. Khalas, inta, hada huwa tawakul. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan po. Mashallah, napaka informative na huling mensahe po sa atin lahat. Yung sinabi po ni Ustaz na let's take advantage doon sa 5 habang hindi pa dumadating yung 5. Mashallah. So dito po magtatapos ang ating online Islamic studies na every Tuesday ang talang buhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o ang sira. At bukas po reminders, meron po tayong subject na comparative religion by Jazakumullahu Ustaz. khairan, barakallahu fikum. Opo, salamat po Ustaz at pagtibayin po kayo niya. Amin, lahat din tayo. Amin. At mga kapatid, dito nagtatapos ang ating aralin patungkol sa sira ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Insyaallah sa susunod pa na linggo, tatalakayin na naman natin muli ang mga ibang mga kaganapan na nangyari sa kanyang buhay. Manatili lamang po nang tumutok tayo sa ating mga videos at videos ng ating mga kapatiran. Wa jazakumullahu khairan, igawad sa inyo nawa ng Allah ang kanyang kapatawaran at sa lahat ng mga patuloy na nanonood. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nyo. May Allah reward you and forgive you for your sins and may accept all our good deeds and grant us paradise. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.